Ngayon, ipagpapatuloy natin ang ating pag-aaral ng Ezekiel. Noong nakaraan, pinag-aralan natin ng kaunti ang tungkol sa apat na buhay na nilalang na nakita ni Ezekiel sa kanyang pangitain na ibinigay sa kanya ng Diyos. Ito ay bahagi ng apat na buhay na nilalang. Ang pamagat ay ang apat na gulong. Hindi ba ako konektado? Ezekiel, bahagi 6, ang apat na gulong. Ezekiel, Kabanata 1, mga bersikulo 15 hanggang 21. Sama-sama tayong magbasa ng responsable. Bilang pahalili, babasahin ko ang bersikulo 15. Maari mong basahin ang talata 16 at iba pa ng halinhinan. Habang minamasdan ko ang mga nilalang na may buhay, narito, may isang gulong sa ibabaw ng lupa sa tabi ng mga nilalang na may buhay para sa bawat isa sa kanilang apat. Tuwing sila'y gumagalaw sa alinman sa kanilang apat na direksyon nang hindi lumilingon habang sila'y gumagalaw. Naku, naasan na ang kabilang bahagi? Magbasa tayo mula sa Biblia at ito ay versikulo 19. Tuwing gumagalaw ang mga nilalang na may buhay, kasama rin nila ang mga gulong. At tuwing ang mga nilalang na may buhay ay umangat mula sa lupa, ang mga gulong ay umangat din. Ang espiritu sa mga buhing binuhat naa sa mga ligid, magdungan taog basa. Inigbiyan nila, mobiya sabni, o kung mohunong sila, mohunong sabni. At tuwing ang mga iyon ay umaangat mula sa lupa, ang mga gulong ay umaangat malapit sa tabi nila, sapagkat ang espiritu ng mga nilalang na may buhay ay nasa mga gulong. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Ito ang pinakamalapit. May nakita akong larawan online na maaaring magmukhang ganito. At ito ang mga nilalang na may buhay, at sa tabi nila ay ang mga gulong. Ang mga gulong na may mga gulong sa loob at sa itaas ng mga ito ay parang kristal. Umalat. Kaya pag-iisipan namin ang mga ito sa lalong madaling panahon. Una, ang pangitain ng apat na gulong. Ang pangitain ng apat na gulong ay may mga sumusunod na katanian. Una, ang bawat isa sa apat na nilalang na may buhay ay may gulong sa tabi nito, kaya hindi ito nakakabit dito, kundi may gulong sa tabi nito. Ezekiel Kabanata 1, versikulo 15. Habang minamasdan ko ang mga nilalang na may buhay, narito, may isang gulong sa lupa sa tabi sa mga nilalang na may buhay. Para sa bawat isa sa apat na iyon, kaya bawat isa sa apat na iyon ay may isang gulong sa tabi nila. Ang posisyon ng apat na gulong ay nasa lupa, sa tabis ng mga buhay na nilalang. Kaya, sa huling dalawang pagkakataon na pinag-aralan natin ang tungkol kay Ezekiel, pinag-aralan natin ang tungkol sa apat na buhay na nilalang. At isa sa mga bagay na pinagtuunan ko ng pansin ay ang katotohanan na ang apat na buhay na nilalang, ito ay mga mahiwagang nilalang. Mga anghel ba sila? Hindi ako sigurado. Talagang naiba sila sa mga normal na anghel na kilala natin. Ngunit sila ay mga makalangit na nilalang na napakalapit sa trono ng Diyos. At sa makatuwid, kung bibigyan natin silang ranggo, mas mataas sila roon. Sapagkat ang trono ng Diyos, kung saan nakaupo ang Diyos, ang siyang pinakamataas, at ang apat na nilalang na ito ay nasa trono, tama ba? Ah, Ang apat na buhay na nilalang na ito ay may iba't ibang aspeto, iba't ibang mukha, at iba't ibang tungkulin na kumakatawan sa papel at ministeryo ni Hesus Kristo. Lalo na ang apat na muka na tandaan ay unang toro o baka uguya.
Hindi naman natin kailangan sumunod ng sunod-sunod. May leyon, 'di ba? At naroon ang agila. At muka ang lalaki, o muka ang lalaki, tama ba? At inihahambing natin iyan sa apat na representasyon ni Hesus sa pamamagitan ng apat na ebanghelyo. Ang ebanghelyo ni Mateo ay tumatalakay kay Jesus, ang hari na parang leon. Ang Marka ay kumakatawan kay Jesus bilang sakripisyo, ang baka o ang toro. At inilalarawan ni Lucas si Jesus bilang anak ng tao. Ang mukha sa tao at si Juan ay kumakatawan kay Jesus bilang ganito sa espiritual na aspeto, parang isang agila. At kaya ang apat na buhay na nilalang ay kumakatawan sa ministeryo ni Jesus. At sinabi ko kasabay nito, dahil si Jesus ang ating huwaran, dahil kailangan nating sundan ang mga yapak ni Jesus. Ang mga ito ay kumakatawan sa kung ano ang kailangan nating maging sa ating pananampalataya habang nabubuhay tayo sa mundong ito, lalo na habang naghahanda tayong pumunta sa langit malapit sa trono ng Diyos. Kaya nato mag-isip sa dalawang termino. Una, ito ay mga representasyon at mga pagbabala kung paano ikakatawan si Jesus. Hindi ko sinasabing sila si Jesus, dahil si Jesus ay Diyos na nakaupo sa trono. Ngunit ang mga ito ay kumakatawan sa iba't ibang aspeto ni Jesus, iba't ibang ministeryo, at mga tungkulin ni Jesus. Kaya ang mga gulong, isipon naton ang mga gulong. Bakit mangangailangan ng mga gulong ang mga nabubuhay na nilalang na ito na may mga paktak? May maisip ka bang kahit ano sa mundong ito na may mga pakpak at ulong? Mga ibon? Hindi, walang gulong ang mga ibon. Eroplano, kaya ang mga gulong na ito ba ay para sa pag-take off at paglapag? Sa tingin ko, hindi. Sige, dahil ang mga pakpak na ito ay lumilipad lang pataas at pababa, tama ba? Hindi mo kailangan ang runway para sa pag-alis ng apat na buhay na nilalang. Kaya pag-isipan mo, kailan mo kailangan ang mga gulur? Saan mo kailangan yung mga gulong? Sa mundong ito, at malino nitong sinasabi sa atin na ang mga gulong ay nasa ibabaw ng lupa. Para sa mga nilalang sa langit na lumilipad sa kalangitan, hindi nila kailangan ng mga gulong. Parang si Jesus, ang makalangit na nilalang. Sino ang Diyos? Hindi niya kailangan ng katawang tao. Hindi niya kailangan ang mga bagay dito sa mundo. Pero kahit hindi niya kailangan ang mga iyon, mayroon naman siya. Aglay niya ang katawang tao na parito siya sa lupang ito. Ipinapakita sa atin ng mga gulong ang pangangailangan ng makalangit na nilalang. Ang mamuhay sa mundong to. Ang makalangit na nilalang na ito ay hindi mangangailangan ng anumang gulong, ngunit sa tabi nila, bawat isa sa kanila ang gulong sa lupa. Sa lupa. Kaya ito ay tumutukoy kay Hesus na nasa langit, na siyang Diyos, na kinakailangang bumaba sa lupang ito para sa isang layumin. Ang mga gulong, hindi tayo nakakabit sa mga nilalang na may buhay, ibig sabihin, ang katawang tao ni Jesus, hindi niya ito kailangan, hindi ba? Sa simula, dahil siya ay sa Diyos, ang Diyos ay espiritu sa langit. Hindi ito nakakabit. Kaya na yan naman itong tanggalin, di ba? Ngunit nasa lupa sa tabi nila. Pangalawa, ito ang pangalawang punto sa ilalim ng malaking numero 1. Ang anyo ng apat na gulong ay parang kumikinang na bariles. Ezekiel, Kabanata 1, versikulo 16. Ang anyo ng mga gulong at ang kanilang pagkagawa
ay parang makinang na bariles at silang apat ay may magkakatulad na anyo. Ang kanilang anyo at pagkagawa ay parang isang gulong na nasa loob ng isa pa. At Kabanata 10, versikulo 9 muli, nang magkagayoy tumingin ako at narito, apat na gulong sa tabig mga kerubin o mga kerubin, isang gulong sa tabig ng bawat kerubin, at ang anyo ng mga gulong ay parang kinang ng batong tarsis. Ano ang batong tarsis? Ang baril sa Hebreo ay Tarshish, na lumilitaw din sa ikaupat na hanay ng pektoral ng mataas na saserdote. Nalaman namin ang tungkol sa kasuotan ng mataas na saserdote. At sa ikaupat na hanay ng baluti sa dibdib ng mataas na saserdote, makikita mo ang Tarsis. Exodo 28, talata 20. At ang ikaapat na hanay ay isang bariles, isang onyx at isang jasper. Dapat ilagay ang mga ito sa mga palamuting ginto. Ang beryl na may ginintoang madilaw na kulay ay kilala bilang mga batong hiyas na dinadala sa mga nagwagi sa digmaan, yaong na mamananakop. At sa makatuwid, ang mga beryl ay sumasalamin sa mga tungkulin ng apat na buhay na nilalang upang sakupin ang mundo at palawakin ang kaharian ng Diyos. Ito ay sumisimbolo sa tagumpay na ang magkakaroon ng apat na buhay na nilalang sa mundong ito. Ang pagkakagawa ng apat na gulong ay parang ang isang gulong ay nasa loob ng isa pa. Kaya medyo nakakalito. May gulong, pero sa loob ay parang may ibang gulong. Ang anyo o mga gulong at ang pagkakagawan mga ito ay parang kumikinang na bariles. At silang apat ay may isang anyo at pagkakagawa. Para bang ang isang gulong ay nasa loob ng isa pang kabanata, 10, talata 10. Gayun din, para bang ang isang gulong ay nasa loob ng isa pang gulong. Ano ang ibig sabihin niyan? Ang takbo ng kasaysayan ng tao ay umiikot na parang gulong? Santiago, kabanata 3, bersikulo 6. At ang dila ay atoy at papunta sa dulo, papunta sa pinakailalim ng talata. Sinasabi nito at nagliliyab, takbo ng ating buhay. Ngunit sa bersyong RSV, sinasabi nito, siklo ng kalikasan. Takbo ng ating buhay ay isang siklo ng ating kalikasan na nagliliyab. Kaya ang ating kasaysayan, ang ating buhay, ay inihahambing sa inilarawan bilang isang siklo, parang gulong, gaya ng pag-ikot ng panlambas na gulong ng kotse. Ganoon, ganoon. Ang nakikitang gulong, ang tinatawag nating gulong o gulong, ay umikot kapag ang panloob na gulong, tulad ng ehe, ang makina sa loob, kapag umikot ang panloob na gulong, kasunod nito ang panlabas na gulong. Ang kasaysayan ng tao ay sumasabay sa kasaysayan ng pagtubos. Anong pagkakaiba? Ang kasaysayan ng tao ay ang resulta raon sa atong buhay sa atong takdang panahon. Ngunit ang sanhi nito ay ang mapantubos na kalooban ng Diyos. Kaya kapag tinitingnan natin ang mga bagay na nangyayari tulad ng coronavirus, COVID-19, kailangan nating magtaka, ano nga ba ang panloob na kalooban? Ano ang mapantubos na kalooban ng Diyos na siyang dahilan kung bakit nangyayari ang mga bagay na ito? Ang kasaysayan ng tao ay parang panlambas na gulong, at ang kasaysayan ng pagtubos ng Diyos ay parang panloob na gulong na nagpapaikot sa panlambas na gulong. Ang apat, tuwing sila ay gumagalaw ng hindi lumilingon. Ang mga gulong ay umiikot, ngunit ang direksyon ng pag-ikot ay tumutukoy sa mga direksyon ng pag-ikot. Ezekiel, kabanata 1, versikulo 17, tuwing sila'y gumagalaw. Sa alinman sa kanilang apat na direksyon, nang hindi lumilingon habang sila'y gumagalaw. Yaong mga tinawag at isinugo ng Diyos. Numero 1, Jesus. At pangalawa, ang bayan ng Diyos kahit ngayon. Mga propeta, apostol, at lingkod ng Diyos at kayong lahat na naniniwala
na kayo ay tinawag at isinugong Diyos. Alalahanin si Jesus, pagkatapos niyang mabuhay na mag-uli, sinabi niya, "Ngayon, kung paanong isinugo ako ng Ama, ay gayon ko rin kayo isinusugo." Kaya't ang mga tinawag at isinugo nga Diyos ay dapat agad na sumunod at sumunod sa itinakdang layunin nga Diyos. Nang walang paglingon, nang walang pag-aalinlangan, nang walang pag-iisip o dapat ba akong pumunta dito o doon. Tandaan ang Josue, Kabanata 1, nang dumating ang anghel, ang lalaki, ang kumander, ay lumapit at nagsalita kay Josue. Aniya, tuparin mo ang aking salita at huwag kang lumiko sa kaliwa o sa kanan. Sundin mo ang aking salita. Sundin mo ang aking mga utos. Pagkatapos ay makakamit mo ang tagumpay. Naway maging malinaw at tiyak tayo kung saang direksyon nais ng Diyos na atong tahakin. Naway maging malinaw at tiyak tayo tungkol sa salita ng Diyos at kung ano ang tama, upang hindi tayo lumiko sa kanan o sa kaliwa, kundi manatili sa landas ng salita ng Diyos. Malaking numero, dalawa, pangalawa, ang mga rims, sa mga gulo. Una, sila ay matayog at kahanghangaa. Ipinapahiwatig nito na ang mga gilid ng mga gulong ay malalaki at nakakatakot. Parang yung unang larawan. Medyo malaki naman, di ba? Napakalaki at nakakatakot. Talata 18, matayog at kahanga-hanga. Ang mga gilid ng kanilang apat ay puno ng mga mata sa paligid. Dito, ang salitang kahanga-hanga ay yira sa Hebreo, na nangangahulugang takot, sindak o paggalang. At sa makatuwid, ang mahiwagang imahe ng mga gulong ay nakakatakot, marilag at kahanga-hanga. Ang presensya lamang ni Jesus sa ating buhay, gaano kahalaga, gaano kaganda, gaano kalaki ang presensya ni Jesus sa iyong buhay. Sa sobrang laki, sa sobrang kamahalan na wala ng iba, wala ka ng kinatakutan pa. Wala ng iba pang nakakatakot. Alam mo, ang paggalang, ayon sa mga kawikaan, ang paggalang ay nagmumula sa pagkatakot sa Diyos. Ang kabanalan ay nagmumula sa takot sa Panginoon. At kapag ang takot na iyan ay nasa atin, kapag tunay nating nararanasan ang presensya ni Jesus, magiging ganito tayo. Binabalot ng takot o paggalang na hindi tayo makagawa ng kasalanan. Kaya't hayaan ninyong tanungin ko kayo, ilan sa inyo ang nakagawa ng kasalanan na iyon? Natutulog ka na ngayon, gumagawa ka ng kasalanan. Ilan sa inyo ang nagsinungaling? O ilan sa inyo ang gumawa ng isang bagay na hindi tama? Naroon ba ang Diyos sa buhay mo noong sandaling iyon? Diyos ba? Alam mo ba ang presensya ng Diyos sa sandaling iyon? Ang mga gilid ng kanilang apat ay puno ng mga mata sa paligid. Talata 18 ang ating nabasa, Kabanata 10, talata 12. Ang tibuok nilang lawas, likod, kamay, pako ug mga ligid puno sa mga mata. Mahunahuna ba nimo? Nakakadiri tingem. Natatandaan mo? Isipin mo na ang buong katawan mo ay puno ng yelo. Ahayag, Kabanata 4, bersikulo 6 din. Sa harap ng trono ay may parang dagat na salamin na parang kristal. At sa gitna at sa paligid ng trono, may apat na nilalang na buhay na puno ng yelo sa harap at sa likuran. Sa tingin ko, nabanggit ko na ito. Tinanong kita dapi. Medyo ang tagal na, kaya baka hindi mo na matandaan. Kung magkakaroon ka pang isa pang mata, saan mo ito gugustuhin? Sa likod? Para hindi ka pag-usapan ng mga tao sa likod mo? Kung gusto mo, kung magkakaroon ka pa ng isa pang mata, sabi ng Diyos, bibigyan kita ng isa pang mata, saan mo ito gusto? Sa likod. Dito, sa iyong mga tainga.
Gusto ko sana dito mismo. Alam mo, dito mismo makikit ka mo ang lahat ng dako. Pero isipin mo na lang na may mga mata ka sa lahat ng dako. Gaano kahusay ang iyong makita? Juan, Kabanata 2, talata 25, 26. Hindi kailangan magtanong si Hesus sa mga tao dahil alam niya yang nakikita niya hindi lamang ang panlabas na anyo, kundi maging ang kaibuturan ng ating pagkatao. Ang maraming mata ay nagpapahiwatig, una, ang maraming mata ay nagpapahiwatig ng kakayahang makakita ng maraming bagay. May mga nagsasabi na dapat daw ay maganda ang itsura mo dahil apat ang mata mo. Marami tayong mga taong may apat na mata. Alam mo, mas maraming mata ang ibig sabihin ay mas nakakakita ka ng maayos, siguro. Punong-puno ng mga mata, inilalarawan kung paano gumagawa ang Diyos na gumagawa sa pamamagitan ng apat na buhay na nilalang. Tingnan mo, ang apat na buhay na nilalang ay mga mata, tainga at kamay ng Diyos. Sapagkat sila ay mga lingkod ng Diyos, sila ay isinugo upang kumatawan sa Diyos, upang magsalita para sa Diyos, upang makakita para sa Diyos, upang makinig para sa Diyos. Sila ay mga embahador ng Diyos, hindi ba? Gayang dapat natin maging. Kaya kinakatawan nila ang nakikita ng Diyos. Kung ano ang nakikita nila, nakikita rin ng Diyos. Kaya sa tingin ko, hindi. Kapag pumunta tayo sa langit, makita natin ang mga nilalang ni ito na puno ng mga mata. Medyo nakakadiri. Ngunit ganito kailangan makipag-ugnayan sa atin ang Diyos upang sabihin sa atin ang tungkol sa kanilang ginagawa, kung ano ang kaya nilang gawin. Dahil limitado tayo sa kung ano ang nakikita at nalalaman natin, sa kung ano ang alam na natin. Kaya ang mga pisikal na paglalarawan, mga espiritual na nilalang ito, hindi ba? At kaya, para sa mga nabubuhay na nilalang, nakikita nila ang lahat ng bagay tulad ng pagtingin ng Diyos sa lahat ng bagay, maging ang mga gawa at puso ng lahat ng tao. Awit 33, 13 hanggang 15, ang Panginoon ay tumitingin mula sa langit. Nakikita niya ang lahat ng mga anak ng mga tao. Mula sa kaniyang dakong tahanan, minamasdan niya ang lahat ng nananahan sa lupa. Siyang humuhubog sa mga puso nilang lahat, siyang nakakaunawa sa lahat nilang mga gawa. Ang mga gulong ay puno ng mga mata sa paligid, ipinahihiwatig na nakikita at pinamamahalaan ng Diyos ang lahat ng larangan sa kasaysayan sa pamamagitan ng tadhana. Alam mo, ang salitang providence ay nagmula sa salitang providio na galing sa Latin. Nagmula rin sa ilang bahagi ng Griego. Ang pro ay bago, video. Alam nato ang video, tama ba? Ang imahe ay ang makakita ng mas maaga. Kaya ang Jehovah Jireh, ang Panginoon ang naglalaan, ay nangangahulugang Jehovah Jireh, ang Panginoon ang unang nakakakita at naghanda. Kaya kapag nakita ng Diyos, hindi lamang niya nakikita ang kasalukuyang panahon, nakikita rin niya ang dapit, nakikita niya ang pagkatapos, nakikita niya ang ngub, nakikita niya ang panlabas, nakakakita siya sa espiritual na paraan. Kaya ang makakita ay ang makaalam, kaya alam ng Diyos. Sinasabi nito, Panginoon, iyong siniyasat ako at iyong nakilala ako. Awit 139, talata 7. Saan na ako makaalis sa iyong espiritu? Saan na ako makatakas mula sa iyong harapan? Ang makasasala anaa sa kangitnitit, apan ang kangitnitik o kahayag managsama sa Diyos. Kitang mga tao, kung mangitngit, bili kita makakita o klaro. Kaya nga iniisip natin sa kadiliman, maari tayong magkasala. Mas madali, di ba? Ngunit sa Diyos, makakakita ka sa dilim o sa liwanag. Awit 139, versikulo 12. Bagamat ang kadiliman ay hindi madilim sa iyo at ang gabi ay kasing liwanag ng araw, ang kadiliman at liwanag ay magtapareho sa iyo.
Pangalawa, isinasalaysay ang 16 na 9 para sa ilad. Ang mga mata ng Panginoon ay lumilipad paruot parito sa buong lupa upang kaniyang alalayan ng matibay ang mga taong ang puso ay lubos na sa Kanya. Gumawa ka ng kahangalan dito. Tunay nga, mula ngayon, tiyak na magkakaroon kayong mga digmaan. Kaya't ang mga mata ng Panginoon ay lumilibot sa buong lupa. Sumainyo nawa ang mga mata ng Panginoon at makita bago ka pagkatapos mo sa lahat ng nakapaligid sa iyo mo pagkabula upang makapaghanda siya para sa imo, upang makapaglaan siya para sa imo at alam niya ang iyong pinagdadaanan. Naniniwala ka ba na pumupunta tayo tuwing Miyerkules upang manalangin upang igawad ang atong mga kahilingan sa panalangin? Naniniwala ka ba na alam na ng Diyos? Nakikita na ng Diyos? Kaya ang pagkaalam lang, ang paniniwala lang na nakita na ng Diyos ang kailangan natin at nakita na ng Diyos ang kinabukasan ko, hindi pa ba sapat iyon para makagahan ng loob? Nakikita ng Diyos ang aking kinabukasan at mahal niya tayo ngayon at narito siya kasama natin, kasama ninyo ngayon. Malamang sinasabi mo, ano ang epekto nito sa akin? Gusto ko ring makita ang kinabukasan ko. Sa tingon ko, mas mabuti na nakikita ng Diyos ang kinabukasan ko at nakikita ko ang aking kinabukasan. Dahil ang Diyos ay kayang maghanda, maglaan, at maging pumigil. Pangatlo, ang pangatlong pangunahing punto tungkol sa mga gulong, ang paggalaw ng mga ito. Ang mga gulong ay gumalaw kasama ng mga nilalang na may buhay tuwing sila ay gumagalaw. Ngayon, kapag nagmamaneho ka o nakasakay sa kotse, sinusundan mo ba ang mga gulong o sinusundan ka ng mga gulong? Pumupunta ka kung saan pisikal na napupunta ang mga gulong, tama ba? Tama? Hindi naman yung mauna ka tapos susunod sa iyo ang mga gulong kapag nagmamaneho ka. Siyempre, kinokontrol mo ang mga gulong, pero umiikot din ang mga gulong at pagkatapos ay umaalis ka. Naintindihan nyo? Sa tingin ko, magiging natural na ako sa online nga pangangaral. Dahil nandito ka man o wala, wala pa ring sumasagot. Kaya sumunod ang mga gulong. Dito, ang mga gulong ay gumagalaw habang ang mga nilalang na may buhay ay naglalakbay. Kaya ang mga gulong ay sumusunod sa mga nilalang na may buhay. Hindi naman sa nakasakay sa mga gulong ang mga nabubuhay na nilalang. Ezekiel 1, versikulo 19. Uwing gumagalaw ang mga nilalang na may buhay, kasama rin nila ang mga gulong. At tuwing ang mga nilalang na may buhay ay umangat mula sa lupa, ang mga gulong ay umangat din. Kaya ang mga gulong na ito, kahit pisikal, ay narito sa mundong ito. Kapag ang mga buhay na nilalang ay umaakyat sa langit, sila ay sumusod. Ezekiel 1, versikulo 21. Tuwing alis ang mga iyon, alis din ang mga ito. Tuwing ang mga iyon ay tumigil, ang mga ito ay tumigil din. At tuwing ang mga iyon ay umangat mula sa lupa, ang mga gulong ay bumangon malapit sa kanila. Sapagkat ang espiritu sa mga nilalang na may buhay ay nasa mga gulong. Ang mga gulong ay sumusunod sa mga nilalang na may buhay sapagkat ang espiritu ay nasa mga gulong. Nako, komplikado ni Bar. Komplikado. Para sa ating pagkakaintindi, isipon na lang natin na ang mga gulong ay parang pisikal na katawan. Si Jesus ay may mga gulong, pisikal na katawan. Ngunit ang pisikal na katawan ay kailangang sumunod sa espiritu. Ang pisikal na katawan ay kailangang sumunod sa espiritu. Ang pisikal na katawan ay kailangan pumunta kung saan ang buhay na nilalang. Ang espiritu ay umaalis. Ang katawan ni Jesus,
Ang bawat galaw ni Jesus at ang bawat sandali ng kanyang buhay ay sumunod sa salita ng Diyos at upang matupad ang salita nga sinabi ng Diyos. Upang masunod at matupad ang kalooban ng Diyos na makalangit. Nananalang kayo sa panalangin ng Panginoon. Ano ang sasabunan naton? Amahan namo sa langit, balaana ang imong ngalan. Moabot ang imong gingharian, matuman ang imong buot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang mga bagay sa mundo ay kailangang sumunod sa kalooban ng langit. Pero tingnan naton ang atong mga sarili. Alin ang sumusunod sa alin? Kailangan bang sundin ka kang Diyos ayon sa iyong mga pangangailangan? Ayon sa aking mga pangangailangan. Hindi ba't kahit ayaw nating tanggapin ang katotohanan at ayaw natin, gusto nating tanggihan, pero hindi ba't maraming beses na rin naman nating hinihiling iyon? Diyos, Diyos, sumunod ka sa akon. Sinasabi natin nga tayo ay mga lingkod ng Diyos, ngunit sinasabi natin sa Diyos na gumawa ng maraming bagay. Dili ba? Ginoo, ihatag ni nako, giuhaw o gigutom ko, kinahanglan ko ni, kailangan ko yan. Hindi ba't nakatalikon eh? Alin ang sumunod sa alin? Tila ba sa mundong ito, sinusundan naton ang mga gulong? Iyan ang natural na kaayusan. Pero dito, kabaliktaran na may. Ang makalupa ay sumusunod sa makalangit. Kailangan sundin ang laman ang espiritu, hindi ang kabilang direksyon. Hindi tayo dapat mapilitan. Hinihila, naaakit ng mga pagnanasa ng laman na kailangan sundin ng espiritu. Mali ang paraan na yan. Pero madalas, tayong mga tao ay sumusunod sa ganoong paraan, sa ganoong kaayusan. Pangalawa, ang puwersang nagtutulak ay nagmumula sa espiritu. Nabanggit ko na ito. Huling bahagi ng talata 21, sapagkat ang espiritu ng nilalang na may buhay ay nasa mga gulong. Dito, ang espiritu ng nabubuhay na nilalang ay tumutukoy sa espiritu ng Diyos. Kaya naman, ang mga buhay na nilalang ay hindi gumalaw dahil sa kanilang lakas, kundi dahil sa espiritong gumagabay sa kanila. Kaya naman, ang mga banal, ang mga mananampalataya ngayon na parang mga gulong ng Diyos ay dapat magpasakop sa patnubay ng Espiritu ng Diyos, ang banal na Espiritu. At naniniwala ako na ngayon na ang panahon para tunay naton itong pag-aralan. Kahit na ang ating mga katawan ay hindi maaring mapunta rito sa santuaryo. Ang atong focus ba sa pagsamba at ang atong focus sa Diyos ay susunod ba sa atong katawan? Hayaon mong bigyan kita ng isang halimbawa. Sinubukan ko na. Sinubukan kong magsimba online. Nasubukan mo na bang magsimba online? Madali ba o hindi madali? Nasubukan mo na bang sumamba sa iyong silid? Ano ang postura mo? Kita mo, natural na magkakaiba ang mga katawan natin. Lalo na kung meron kang kama sa tabing iyong computer. Kaadlaw, makita nimo ang imong kaugalingon nga naghigda sa kama ug nag-YouTube, paminawa ang pastor. At sasabihin mo, hanggat alerto ang aking isipan, hanggat naroon ang aking puso, hanggat naroon ang aking espiritu. Alam ko dahil nagawa ko na, inaamin ko. Nagawa ko na iyan nang magsalita ang nakatatandang pastor. Umamin na. Alin ang ating sinusundan na sumusunod sa kung alin ang nagkukwento ba kami? Ang aking espiritu upang sumunod sa aking katawan?
Kailangan sumunod ang katawan sa espiritu. Akala mo sapat na ang lakas mo. Akala mo sapat na ang alerto mo. Paano ka makakasiguro na hindi ka makakatulog kapag nakahiga ka o nakasandal ka? Kapag natutulog ka pa rin? Kapag nakaupo ka ng tuwid? Paano? Hindi ako galit. Nag-aalala ra na 'to. Mga taga-Galatia 5:18, kung kayo'y pinapatnubayan ng Espiritu, wala kayo sa ilalim ng kautusan. Ibig sabot, hindi ka hatulan ng batas kung sinusunod mo ang Espiritu. Ngunit kung sinusunod mo ang iyong katawang makalaman, ikaw ay nasa ilalim ng kautusan. Tapos na ba tayo? Kaya itinuturo sa atin ng mga gulong na mayroon nga tayong katawan. Ngunit, saang direksyon dapat gumalaw ang ating mga katawan? Ang direksyon kung saan tayo dinadala ng Espiritu. Alin ang una? Ang Espiritu ng Diyos, ang kalooban ng Diyos ang una. Iyan ang nag-uudyok ng nayan. Iyan ang dapat mag-udyok sa aking katawan, sa aking buhay, na magdesisyon sa direksyon, sa bilis, kung saan pupunta. At sa paggawa niyan, kung tayo ay parang mga gulong, ang Espiritu ng Diyos ang gagabay sa atin. Tayo ay lumalakad kasama ng Diyos kung patuloy natin siyang susundon. At pagkatapos, kapag masusunod natin siya at makakasama natin ang Diyos sa mundong ito, kapag ang kalooban ng Diyos ay para sa huli, para makaakyat tayo, kahit may gulong tayo, may katawan tayo, iangat tayo ng Diyos. Akyat ito sa langit, sasalubungin si Hesus sa himpapawid. Kaya, bagamat ang mga ito ay napakakomplikado at masalimuot na simbolikong wika, atin na lang, tandaan nakon. Dito, isang bagay na dapat nating tandaan ay ang ugnayan sa pagitan ng espiritu at katawan. Gaya ng sinasabi sa atin sa mga taga-Roma Kabanata 8, sabi ni Apostol Pablo, ang mga sumusunod sa espiritu ay mabubuhay. Ang espiritu ay buhay, numot ang mga sumusunod sa laman ay kamatayan. Ang laman ay kamatayan. Kaya nga, naway maging mga banal tayong Diyos, yaong mga tinawag ng Diyos at isinugo ng Diyos sa huling panahon na ito. Ngaway gampanan ang Diyos sa mga tungkulin ng apat na buhay na nilalang, sa pamamagitan ng bawat isa sa atin, habang sinusundan natin ang mga yapak ni Jesus, dahil ang mga ito ay kumakatawan sa mga ginawa ni Jesus sa lupang ito. Amen? Kaya tayo'y manalangin. Ama naming nasa langit, maraming salamat po sa pagbibigay mo sa amin ang pagkakataong ito. Ang isipin, ang apat na gulong na nasa tabi ng apat nga buhay na nilalang, para sa mga buhay na nilalang. Ama, dalangin namo na sana'y payagan mo rin kami ang maging napakalapit sa trono ng Diyos. Ama, hayaan mo kaming matawag at maipadala mo rin. Ama, nabubuhay kami sa panahon kung kailan sinusubok ang aming pananampalataya. Sinusubukan tayo dito. Kaguluhan at pati na rin ang mga pangyayaring nangyayari. Ama, hayaan mo po kaming tunay na magnilay-nilay sa iyong salita at tunay na manalangin upang hanap ang iyong kalooban sa mga panahong ito. Tulungan mo kaming maunawaan kung ano ang kailangan naming gawin, kung saan kami dapat pumuesto, at kung paano kami dapat manalangin, at kung paano kami dapat sumamba. Ama, taos-puso kaming nananalangin para sa katubusan at pagpapanumbalik ng pagsamba. Ama, kailangan naming magtaka, talagang magtaka kami, at hinihiling namin sa iyo na patawarin mo kami kung hindi namin nagawa. Sinamba kita ng tama. Huwag po sana ninyong alisin sa amin ang pagsamba, Ama. Gaya ni panalangin ni David, huwag mong alisin sa akon ang iyong espiritu. Ama, hinihiling namin sa iyo na huwag mong alisin sa amin ang pagsamba. Huwag mong alisin sa amin ang simbahan, Ama.
Tulutan mo po kaming makabalik agad at sama-samang sumamba. Kaya Ama, lipulin mo, lumayo ka, alisin mo ang lahat ng mga virus na ito, at Ama, kaawaan mo po muli ang sangkatauhan. At tulungan mo kaming lahat na magsisi at sambahin ka ng may katapatan sa espiritu at katotohanan. At hayaan mo kaming tunay na matutong sumunod sa espiritu, sa banal na espiritu, sa iyong espiritu, sa halip na hilingin sa espiritu na sundin ang aming mga pangangailangan sa laman. Ama, lubos po kaming nagpapasalamat sa iyong biyaya. Naniniwala kami na nakabantay ang iyong mga mata sa amin, ang mga matang nakakakita sa harap at likod, sa hinaharap at nakaraan, sa espiritual at pisikal na mundo, maging sa kaibuturan ng aming mga puso at mga gawa. Ama, tulungan mo kaming huwag mapahiya sa iyong harapan. At tulad ni Noe, tulungan mo kaming makatagpo ng biyaya sa iyong paningin, Ama. Maraming salamat po sa iyong biyaya. Naniniwalang makasama mo ang bawat miyembro ng Zion Church. Lahat ng narito, Ama, at dalangin namin na sila'y iyong alagaan, pangalagaan. At kahit hindi tayo madalas magkita-kita ng pisikal, tulungan mo kaming maging isa sa espiritu, magkakasama sa salita. At tulungan mo kaming magkabuklod sa pamamagitan ng espiritu at panalangin. At tulungan mo kaming maging nakatuon sa espiritu sa pagsamba sa iyo. Salamat kaayo sa imong grasya, dihangyo namo kini sa balaan ng ngalan sa among Ginoong Hesukristo. Kasabay ng pasasalamat, Amen. Magpasalamat tayo sa Diyos.